Nariyan po ba kayo? Nais ko po kayong maramdaman sa umagang ito. Ayan, parang nanlahihina kahit nanlulupay-pay. Amen? Ha? No, amen. At bago nga po tayo mag-umpisa, tayo muna po ay manalangin. Samahan niyo po ako sa simpleng panalangin sa umagang ito. Hi Lord Jesus, we glorify your name, Panginoon. Patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat muli sa isang pribilehiyo na kami makadako, makasamba, makapagbigay papuri at pasasalamat sa lahat ng kabutihan mo sa aming buhay. Tunay, O Lord, apart of you, we can do nothing. Ang lahat ng bagay ay inaasahan namin buhat sa iyong biyaya, sa iyong grasya, sa iyong habag. Nakatatayo lang kami dahil sa iyong pag-ibig, Panginoon, dahil sa iyong walang sawang pag-aaruga at pag-iintindi sa aming mga buhay. Kaya, O Lord, maraming salamat sa kapatawaran, maraming salamat sa grasya at sa habag na pinagkakatiwala mo sa amin. Kaya, Panginoon, nandalangin po namin sa umagang ito, O Lord. Let your word, O Lord, enlighten all of us, to strengthen us, to encourage us, to motivate us, Panginoon, sa lahat ng aming ang pinagdaraanan, sa bawat panahon, sa bawat sandali at ng mga amin, O Lord, na hinaharap sa aming buhay. Patuloy, O Diyos, ang iyong mga salita ay siyang maging ilaw ng aming nga po mga pananaw, paningin, at ng aming, sa lahat ng areas ng aming buhay. Patuloy, O Diyos, we acknowledge your Holy Spirit in the midst of us. Patuloy, O Diyos, ang iyong kapangyarihan ng kalwalhatian lamang ang aming maranasan at maramdaman sa umagang ito. Kaya sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat na to. Let your will and your way and your wisdom will be done in this morning. Just pray, amen and amen. Hallelujah! Napakalamig po ng panahon ngayon. Amen? At talagang kailangan natin ng konting pag-iingat dahil nga po sa lakas ng hangin na dala ng lamig, no? May kasamang konting paglalamig ng ating nga pong kapaligiran. Pero ang anak ng Diyos laging mainit sa Panginoon. Amen? Ayan, nangangailangan po natin maging kalakasan natin ang salita ng Diyos sapagkat ang kalakasan ang salita ng Diyos ay magbibigay palagi sa atin ng encouragement na tayo makapagpatuloy sa kabila ng ating mga pinagdadaanan sa buhay. Amen? At ngayon nga po ay nasa huling linggo na tayo ng buwan ng January. Amen? Parang kailan lang ay bagong taon tayo kumakain ng ating mga sarap na mga handa. Pagsalubong ng bagong taon ngayon ay matatapos na ang buwan ng January. Parang kailan lang ay napaka-excited pa lang lahat. Salubungin ng taon ngayon ay nararamdaman natin ang pagbilis ng panahon. Amen? Ang bilis po ba ng panahon para sa iba? Napakabilis po. Parang kailan lamang tayo yung mga bata, tayo yung mga nag-aaral, parang kailan lang tayo kumakanta ng paa, tuhod, balik at ulo. Ngayon, lahat yan nagsasakitan na. Ang ating mga kinakanta at inaawit. Parang kailan lang katulad ng ating nga pong church ay nagpapaumpisa lamang. Ngayon tayo magdiriwang na at magdaraos na sa ika-23 taon na anibersaryo ng ating church. Amen? Are we excited? Parang hindi pa. Excited po ba kayo? Kailangan maging excited po tayo at kailangan tayong maging handa sa salubong ng ating pong anibersaryo ngayong 23 o 23rd ng anibersaryo ng ating pong church na truly na naging faithful ang Panginoon, naging tapat siya sa lahat ng ating pong pinagdaanan at naranasan sa buhay. Katulad ng mga ating naramdaman ngayong panahon, yan po ay isang tanda ng ating pong mga naranasan, mga pagsusumikap, mga sakripisyo. Amen? Pero hindi po natin yan tinitingnan. Ngunit iyan ay nagiging motivation natin upang tayo patuloy na mag-moving up, mag-move on, mag-level up, ma-elevate ang ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Dahil kung wala ang kapangyarihan, ang pakikisama ng banal na Espiritu ng ating Panginoon Diyos, wala tayong magagawa. At ang lahat po ng iyan ay nangyari at naganap lang dahil sa habag at awa ng ating Panginoon. At yan rin po ang pangako ng ating Diyos sa bawat isa sa atin, na tayong lahat ay managana in all areas of our lives. Amen?
Hindi lang tayo basta-basta nakarating ng 23, kung balit marami tayong pinagdaanan, marami tayong naranasan at naging tapat ang ating Diyos, tayo na nagana at unti-unti na natin itong nararanasan. Amen? Kaya kung ating titingnan at babalikan ang mga nakaraan upang nga pong ating maging stepping stone ng ating nga po ngayong pagdiriwang ng 23 anniversary, makikita po natin yung pangako ng Diyos ay hindi nagbabago sa mga taong patuloy na nananampalataya sa Kanya. Amen? Sapagkat ito din ang pangako ng Diyos noong unang panahon sa mga Israelite, na kung saan ang mga tao ay namumuhay sa kasalanan, namumuhay sa pagiging alipin. At ito ating mababasa sa Exodus chapter 3 verse 7 to 8, na ang bawat Israelita na minamahal ng ating Panginoon Diyos ay dumadaing, umiiyak, nananalangin, lumalapit at lumuluhog ng buong puso dahil sa paghihirap na kanilang nararanasan. At nandoon ang kanyang pangako, nandoon ang kanyang mga salita, at nandoon ang kanyang awa at habag sa buhay ng mga Israelita. At gayon din ang nais ng Diyos sa atin, na tayong lahat ay dalhin sa lupang pangako. Pangako na kung saan mayroong kasaganaan, may kagalingan, may kalakasan, at higit sa lahat, may kapayapaan, katulad ng katabi mo ngayon. Payapang-payapaan na natutulog. Tingnan mo nga po, tulog na po ba sa kapayapaan? Lagi lang tayo natutulog. At least kahit paano ay nagkakaroon tayo ng kapayapaan dito sa loob ng church. Dahil ito ang pangako ng Diyos sa atin, na tayo mamuhay in the land of flowing milk and honey. Yung mamuhay tayo ng sagana at ganap. Ito ang pangako ng Diyos. Kaya ito rin ang binibigay at dinadala sa atin ng ating mga leaders ngayong pagdiriwang po natin ng 23-year anniversary, that we are positioning sa magandang kalalagayan for His purpose. Amen? Parang hindi pa rin po kayo excited, ano po? Dahil ikaw ay gagamitin ng Diyos, ikaw ilalagay ng Diyos sa lugar na hindi ka komportable, maaaring hindi ka pamilyar, maaaring hindi mo alam. Dadaling ka ng Diyos sa mga bagay at sa sitwasyon na hindi mo pa nararanasan sa buhay. Nakatulad ng nararanasan namin ngayon, na never na pumasok sa aming isipan ang mga ganitong bagay. Pero naniniwala ko, God always make a way. God always strengthens us, na tayong lahat ay palakasin sa panahon na tayo nanghihinat ng lulupaypay. Dahil ito ang pangako ng ating Diyos. At bago niya ito ganapin at gawin sa ating buhay, meron siyang pinagagawa katulad ng kanya nga pong pangako at kanyang layunin na isulat sa Bibliang ito, na tayo inutusan, inaatasan na gawin ang mga bagay na inuutos niya sa mga taong sumusunod, nananalig at nananampalataya sa ating Panginoon. At doon kayo po may Biblia, makibukas po kayo sa akin dito sa Numbers chapter 13, verse 25 to 50. Numbers chapter 13, verses 25 to 30. At ganito po ang ating mababasa sa ating pag-aaralan sa umagang ito. Nakita niyo lang po ba? Basahin ko na po sa wikang Tagalog. Pagkaraan ng 40 araw, umuwi na ang mga espiya at humarap kina Moises, Aaron at sa buong bayan ng Kades. Inuulat nila sa kanila ang nakita ay pinakita ang mga uwi nilang bungang kahoy. Ang sabi nila, pinag-aralan namin ang lupain at natuklasan namin itong mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Katunayan, ang bungang kahoy na kinuha namin doon, ngunit malakas ang mga taga roon. Malaki ang lungsod at matitibay ang mga pader. Bukod dito, naroon din ang mga lahi ng higante, sakop ng mga Amalekita ang Negev. Ang kaburulan ay tinitirahan ng mga Heteo, Jebuseo at Amoreo, at ang mga Kananeo naman ang nasa baybayin ng dagat at sa tabi ng ilog Jordan. Subalit pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagrereklamo na noon kay Moises. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat magaksaya ng panahon. Sabi mo sa katabi mo, kapatid. Sabi mo, tapikin mo, kapatid.
Hindi dapat tayo mag-aksaya ng panahon. Lusubin na natin siya. Sapagkat kaya natin silang gapiin. Mapalad ang pagbasa ng salita ng Diyos sa umagang ito. Pinamagatan ko po itong possess the land. Possess the land. To conquer the land. To be victory. To be triumph. Na tayong lahat ay magtagumpay ngayong taon. Amen? Sino lang nais na katagumpayan? Because we are all achievers. Tayo nga po'y sinilang ng more than conqueror at sabi ng salita ng Diyos sa 1 Corinthians na tayong lahat ay mananagumpay na. Kaya lang kailangan natin itong lakaran, kailangan natin sundin, kailangan natin itong ganapin, kailangan natin itong aksyonan ng bawat sa atin. Katulad po ng 12 ito, to make the story short, sila ay nangarap, nagnais, nanalangin sa Panginoon na makaalis sa kahirapan, sa pagkaalipin, at dininig ng Panginoon Diyos ang kanilang panalangin. At doon, gumawa ng paraan ng Diyos upang sila'y hanguin sa paghihirap, katulad ng sitwasyon mo ngayon. At katulad ng sitwasyon natin na ating hinaharap nowadays. At yan din ang ating haharapin ngayong pagdiriwang ng ika-23 taon ng ating anibersaryo. That God allow us to position us in every situation that God can use each of us sa kanyang purpose na meron layunin ng Diyos. Katulad ng 12 spies na ito na inutusan at inatasan ng Diyos. Subalit tayong lahat, we are more than 12 spies. Parang wala yata dito mga nag-spies ha. Wala po bang nakaranas at nakakita ng kabutihan ng Diyos sa loob ng 22 taon? Sa loob ng church na ito? O magaling sa inyong buhay, sa inyong sarili, at sa inyong nga pong mga pinapangarap at ninanais. Tayo ay mahigit pa sa 12. Kaya nga po nakakatuwa sa ating church that every activity or every Christmas, tayo may tinatawag na pot bless. Bakit po pot bless, hindi pot black? Pot luck. Dahil hindi tayo umaasa sa suwerte. Naniniwala tayo na ang lahat ng bagay ay blessing buhat sa Diyos. Amen? Kaya nagdadala at pinagdadala tayo ng mga lingkod ng Diyos, ng leader ni Daddy Bishop at ni Mami Richie, upang matikman natin ang bunga ng pinagpagalan ng mga taong pinagpala ng ating Diyos. Sino ang nakatikim ng masarap na pagkain? Sino nakakita ng mga ating mga kapatiran na pinagpapala ng Diyos? Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang pinagpala? O mukhang pinapalo? Yan ay pinakikita, pinararanas sa atin ng Diyos para hindi tayo madistract, hindi tayo manlumo. Pinararanas, pinalalasap ng atin ng Diyos ang lahat ng iyan upang tayo magkaroon muli ng mataas na pag-asa na iyan ay iyong muling mararanasan. Yan ay iyong makakamtan. Amen? Ang nakalulungkot lang po rito sa ating tekstong binasa, meron 12 na inutusan ng Diyos para magtiktik sa lugar na kung saan pinasasakop ng Panginoon at ang lugar na pangako na pupuntahan nila. 2 out of 12 lamang ang merong mataas na courage sa kanilang buhay. Sa mo kapatid, ikaw yun ha? Taas mo nga sa kaliwa, ay mo kapatid, ikaw yun ha? Tayo yun ha? Dahil ang kalulungkot dito, sa 12 isinugo ni Moises, mayroong 10 pinanghihinaan ng loob. Sino na natatakot sa mga darating na araw sa kanyang buhay? Meron tayong pagkatakot, may pag-alala sa maraming bagay, pero hindi po yan ang kasagutan. Ang kasagutan ay ang salita ng Diyos. Ang pangako ng Diyos na yung pinangahawakan. Huwag po nating lamang nasahin ang nararanasan ng iba. Dapat ating itong asamin. Dapat ito nating galawan, aksyonan,
Huwag po nating isipin na sila lamang yung pinagpapala. Ba, parang walang yata gusto pagpalain ah. Ako po inaamay sa buhay ng ating mga kapatid na pinagpala ng Diyos. Bigyan ko lang po ng gawin kong example lang po sa inyo, ang buhay ni Sister Jelly, na na-amaze ako sa kanyang buhay, at alam ko marami pa rin po sa atin na malayo na ang pinagdaanan kung ating nga pong babalikan ang nakaraan, pero siya lang po yung aking nakita na nag-inspire sa akin. Hindi ako naiinggit, pero nai-inspire ako. Na nakikita ko, sabi ko, Lord, nakaya mong gawin yun sa Kanya. Imposibleng hindi mo kayang gawin sa bawat isa sa amin. Ba, parang walang naniwala ah. Lord, pinagpapala mo siya financially. Nakakapag-donate siya ng gusto niya. Hindi siya lang problema sa pera. Ang tanong lang niya, Sister Jelly, gamitin ko lang po yung testimony niyo. Ha? Hindi na siya nagtatanong kung magkano at kakailangan. Basta't may pagkakataon, magbibigay, tutulong sa church. Sabi ko, Lord, gusto ko rin yung ganun. Gusto ko rin yung mayroong pangangailangan ng church. May pangangailangan ng kapatira, may pangangailangan ng ibang tao. Ako yung unang-unang magbibigay para sa kaluwalhatian mo. Sino ang naglanais na maging gano'n ang buhay? Di ba napakasarap ng problema mo kung paano mo gagastusin yung perang pinagkalob sa'yo ng Diyos? Yung pagpapala ng Diyos na sa'yo, problema mo kung paano mo ito uubusin? Yung pera mong nasa wallet at nasa bangko? Na tinatago mo at yung maaaring pinaglalaanan sa ibang bagay. Ito ang nakakatuwang karanasan ng iba sa atin na hindi na nag-aalala sa mga bagay na kanilang haharapin dahil pinrovide na ng Diyos ang lahat ng bagay. Pero bago nila naranasan yun, kapatid, meron din silang pinagdaanan. Meron merong command ng Diyos na pinagawa sa kanila at nang ito kanilang napagtagumpayan, nakamtan nila ang reward buhat sa kanilang pag-obey sa pangako ng Diyos. Katulad ng 12 ito, binigyan sila ng task. Ano ang task sa kanila? Tingnan ang lupang pangakong ibibigay sa inyo ng Diyos. Ang task, tingnan mo. Nakita mo ba ang mga taong pinagpala ng Diyos sa katabi mo? Tingnan mo nga. Mukha na ba siyang pinagpapala o pagpapalain pa lang? Sabi ng Lord, tingnan mo. Kung nakikita mo, isipin mo na at tingnan, hanapin mo na sa loob ng church nito yung nanais mo at ginugusto mo na mangyari sa buhay mo. Tingnan niyo po. Dahil sila nakaranas na po ng pangako ng Diyos. Kaya sabi ng Lord, tingnan mo sila. Yung lupang ibibigay ko sa inyo. Yung pangako nilang pinangahawakan, ibibigay ko din sa inyo. This is a simplified word. Hindi lang ito isang wondering lamang o pag-iisip o wishful thinking. Subalit pinapakita, pinaparanas ng Diyos na mayroong ginagawa ang ating Panginoon. Hindi pa siya natatapos na gumawa ng mabubuting bagay sa atin dahil meron pa siyang nais ituwid sa atin at ayusin bago mo makamtan ang mga pangakong itong pinangahawakan mo. Katulad ng mga 12 ito, binigyan siya ng task. Pero ang problema, the report. Ano ang report nila? Ang ganda na sana ng report ni Caleb at ni Joshua. Silang lahat ay 12 nakapunta sa lupang pangako. Naglakbay ng 40 days. Nakita, maganda, masagana. Ang lupain kanilang sasakupin. Subalit mayroong 10 nag-report, sabi nila, hindi po natin kaya sila. Malalaki sila, para lang tayong tipaklong. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha ba tipaklong? Mukha ba tipaklong yan? Akagagandang lalaki at kagugwapo, mukha ba tipaklong? Isip lang po nila yon. Iniisip nila na sila yung mukhang tipaklong. Pero pinaranas na sa kanila ng Panginoon Diyos na malasap, makita, masaksihan ang grapes. Ang grapes na nagpapakita sa evidence na totoo at buhay ang pangako ng Diyos. Subalit,
ang nakita ng 10 is a giant or a giant. Mga higante na malaki pa po sa akin. Alam na po naman natin ang istorya ni David and Goliath. Ito ang bad report na natanggap. Kaya nga po ang naging attitude ng karamihan, they rebel against God. Mas pinili nilang makinig sa 10 na negatibo ang pananaw kaysa sa 2 na nag-e-encourage, nagmo-motivate na lusubin na natin yan! Kaya natin yan! Ba, parang wala pa rin nakinig Makakamit natin ang pagpapala. Makakamit natin ang breakthrough, ang kagalingan, kalakasan buhat sa Diyos. Mapagtatagumpayan natin ang lahat ng bagay. Yan ang encouragement and motivation at pangako ng Diyos sa atin na hindi kailanman mawawalan ng kabuluhan sa bawat taong nananalig at nananampalataya. Huwag natin tularan ang 10 na tumalikod at hindi tumalipa ang pangako ng Diyos sa atin. Ano ang ating matutunan? What is the lesson we can learn about in these 12 spies na ating binasa? A 3 life lesson we can learn to the courage of Caleb and Joshua. May 3 bagay po akong nais i-share sa inyo sa umagang ito. At ito ating nga pong mababasa sa verse 30. Numbers chapter 13, verse 30. Ang una po, prepared yourself. Sabi mo nga kapatid, prepared yourself. Parang mukhang handang-handa na nga kayo Ganyan po ba yung mukhang handang-handa? Siyempre pagka handang-handa, dapat excited, di ba? Pagka ikaw handang-handa, dapat well-prepared, well-equipped. Kung paano tayo naghahangad na makamit ang ating mga profesyon, yung ating magiging buhay sa future. Tayo po'y nag-aaral, nagsusumikap, nagtitiyaga, nagsusunog ng kilay kung ano ang ating gagawin para makamit ang mga bagay nating ninanais. Dapat maging prepared tayo sa lahat ng bagay. Amen? Katulad ni Caleb na sabi niya, we should go. Be prepared yourself. Handang-handa ka na ba? Ay mga kapatid, handang-handa ka na ba? Parang hindi pa, parang tinatamad pa yung iba Nakahiga pa yata sa banig. Handang-handa ka na ba? Handang-handa ka na sa 23 years natin pagdiriwang? 23rd? Handa na po ba tayo? Excited na po ba tayo? Ang tanong, prepare na po ba tayo? Kita nyo na, walang nag-amen. Handang-handa na, pero walang nag-prepare. Anong mga prepare na dapat natin gawin? Anong dapat natin gawin at ayusin? Katulad mo ng istoryang ito, kailangan nating maghanda sa pinagagawa ng Diyos. Although maraming obstacle, marami tayong nakikitang negatibo, marami tayong nararamdaman na parang imposible, pero anong preparation ang iyong ginagawa? Ano ang ating ginagawang paghahanda? This story teaches us that courage is not the absence of giant. Courage is believing God is bigger than them. Na ano man ang ating nakikita, nararamdaman at nararanasan, lagi natin sa isip, sa puso, na mas makapangyarihan at mas malakas ang Diyos. Sa ating mga nararamdaman at nararanasan, kanina lang po habang ako nagwo-worship, one of my biggest struggle na naranasan ay ang tumayo sa inyong harapan. Habang umaawit ako, sabi ko, Lord, why? Tinaon niyo pa po talaga, Lord, Sunday. Parang hindi ko kayang tumayo. Pero sabi ko, Lord, alam ko mas malaki ka kaysa problema ng aming nararanasan. Hindi problema to. Kagalakan, kasiyahan ang nais namin. Kalakasan para sa aming mga kapatiran na magpapatunay na ating Diyos ay buhay at nagpapalakas sa mga taong nanghihina at nanlulupaypay.
At ko, Lord, wag mong hayaan ang aking emosyon na mangibabaw, kundi ang kapangyarihan mo, kaluwalhatian mo, ang makita at manghari sa umagang ito. Na naman aming pinagdaraanan, na naman aming haharapin, magiging masaya at maligaya kaming naglilingkod sa iyong ubasan. Hindi porket mayroong giant sa buhay natin, kailangan nating mag-give up. Let the Lord move in the midst of us. Sometimes, nananalangin tayo, Lord, tanggalin mo ang mga higanting ito na aming nakikita. Minsan ganyan po tayo. We often ask, God, remove the giant before we move. Lord, hindi kami makakakilos, hindi kami makakagalaw kung hindi mo tatanggalin ang mga higanting ito, ang mga balakid ito, ang mga suliran ito, ang problema, sakit at karamdaman, ang kulangan, kapighatian, kahirapan. Lord, hindi kami makapaglingkod sa Diyos, makapag-commit sa gawain ng Panginoon. Hindi kami makahayo kasi meron kaming rayuma, may arthritis. Lord, alisin mo muna ito bago kami maglingkod sa iyo. But God says, move and you will see how I move. Parang walang nakarinig Gumalaw ka muna, umaksyon ka, upang makita mo kung paano kumilos ang Diyos. Ang nais ng Panginoon, ikaw mismo, ang maging handa sa pinagagawa ng Diyos. Hindi lang tayo taga-tanaw, hanggang panaginip lang ang mga vision na pinakita ng Diyos sa atin. Kailangan tayong gumawa. Kailangan tayong kumilos. Dahil mararanasan natin ang naranasan ng iba buhat sa kanilang pinanghawakang pangako. Sabi namang ng 12, sabi niya, Moises, eto na yung grapes. Narito, dala-dala namin. Just imagine, 40 days. Ang ubas, pagka pasok pa lamang ng auno, nabulok na yung ating hapong hinanda noong 31. Tama po ba? 31 pala pagdating na ang uno, bulok na yung ubas na ating hinanda. Pero ito 40 days, nakarating pa ng mula Kanaan, nakarating na kabalik sa kanilang lugar. At sinabi nga, binuhat pa ng mga taong ito. Ng 2 tao, iniisip ko, gano'n kayang kalalaki ang pulo ng bunga ng ubas na ito? Hindi kaya kasi lalaki ito ng buko ng nyog? Buhat-buhat ng 12? Ng 12 ito? Ay, nakasakay pa, nakapamingga pa. Alam niyo pamingga, yung kahoy. Buhat-buhat. Iniisip ko sa akin kaisipan, kasi lalaki kaya ito ng buko ng nyog? At binuhat pa ng 2 tao? Pinapakita lang po dito na ito yung malaking pangako ng Diyos sa atin. Na hindi kayang buhatin lang ng 2 tao. Ang gusto ng Panginoon Diyos, makiisa ka sa pagpapalang ito. Parang hindi naniniwala. Hindi lang si Sister Jelia pagpapalain. Amen. Gusto ng Panginoon, makiisa ka sa pangako na pinangahawakan ng ating kapatiran at nang maranasan mo din, kapatid. Huwag mong hayaan na sila-sila lang ang pinagpapala. Huwag na ikaw yung maging taga-kain lang at taga-tikim. Amen. Kailangan pumasan ka din at mag-uwi ka rin sa tahanan mo ng pagpapala buhat sa Diyos. Kailangan nating mag-prepare. Amen? Maging handa. Are you physically fitness? Fit to work ka ba? Tingnan mo nga ang katabi mo. Mukha ba siyang fit to work? O isang hagupit, latay, lakpak? Mukhang uundap-undap. Mukhang hindi nakakain ng almusal kanina. Kailangan malakas ang ating physical, emotional, and spiritual. Amen? Dahil kung mayroong malaking pagpapala ang Diyos na hinanda at pinakukuha sa atin, hindi mo kakayanin tanggapin, kapatid. Kita niyo po ito, yung grapes, binuhat ng 2 tao. Yung pagpapala na inilaan sa iyo ng Diyos, kaya mo kayang buhatin?
Salamat sa nag-amen na kaya. Yan ang pananampalataya. Kumikilos, gumagawa, nagsasabi, kaya ko! Amen! Baka kayo yung 10 na may doubt, kaya hindi kayo makasagot. Kaya ko! Sabi mo, kaya ko! Binibigay na sa atin ng Diyos, ayaw pa nating kunin. Lagi tayong nakikiramdam, nakikilasap, nangangarap sa pagpapala ng iba. Pero nasahin natin, aksyonan natin, na mismo ikaw rin na makaranas. Amen. Napakasarap na yung, Pastor, ito ang sambuwig na grapes. Bigay mo kay Tita Richie, pamparelax at makatulog kayo. Amen. Di ba? Napakasarap noon. Yung hahanapin mo yung taong pagpapalain mo. Hindi yung ikaw ang nagtatago doon sa taong inutangan mo. Oh, natawa kayo, real talk lang. Napakasarap noon. Yung nagagalit ka, nasaan ka ba? Magbabayad na ako ng utang, hindi kita makita. Eto, bibigyan ko pa ng tubo. Sa'yo na yan. Dinoble ko na. Ngayon, meron ka bang wala kang sahod, bibigyan na rin kita ng sahod. Napakaganda, di po ba? Dahil yung taong nanghiram, nagpahiram sa iyo, binalikan mo ng doble at higit pa dahil pinagpala ka na ng Diyos. Napakasarap siguro noon sa nagpapautang. Baka papalapit ka pa lang, binibigyan ka na ulit. Sabi mo, wag, sorry, hindi ko pa nauubos yung pinagpapala ng Diyos sa akin. Ipagkaloob mo na sa iba. Wag muna sa akin. Dahil ganun ang pagpapala na hinanda ng Diyos. Hindi lang tayo wandering, hindi lang tayo nangangarap. Pinalasad na to sa iba. Kaya nasahin mo, kapatid. Lakaran mo ang nilakaran ng ibang nagtagumpay na. Tularan mo sila, maging inspirasyon sa iyo ang buhay nila. At ang pangalawa, stay ready. Take possession of the land. Ang sabi ni Caleb. Take possession of the land. Be ready! Sabi mo, kapatid! Be ready! Sabi mo sa kabilawa, be ready! Because anytime, anywhere, sa anumang panahon, anong sitwasyon, kayang ibigay sa iyo ng Diyos ang hiniingit, hinihiling mo. Kaya ang tanong, handa ka ba? Handang-handa ka na ba? Game ka na ba? O yan, game na! Kailangan lagi tayo maging handa, mapagbantay, maging mapagmatsyag. Lagi tayong alert, be ready. Dahil mayroon tayong haharapin. At always remember what God did when you face a new challenge in your life. Dahil walang pagbabago mangyayari sa ating buhay kung hindi magdarat o kung hindi kaharap sa new challenge of your life. Lahat ng nagtagumpay dumaan in every level, step by step, level by level. Ang challenges nila. Pero they keep moving up. Nakikita niyo po ba yung problema at suliranin na inyong nararanasan? Pati ang sakit at karamdaman? Pati ang gamot na inyong iniinom? Tumataas ang milligram? Sa bawat sakit na nararamdaman at hindi niyo napapansin ang maintenance niyo, padami ng padami habang tumatagal? Ganon din po dapat tayo. Sa buhay po natin, kailangan lagi tayong alert, lagi tayong ready sa anumang sitwasyon. Pag sinabi ni Bishop, hayo tayo! Oh, tignan nyo na. May rayuma ako. May arthritis ako. Pag sinabi ni Bishop, magmi-mission tayo! Mag-anniversaryo tayo! Kakain tayo! Pati niya, pagkakainan na, naglalakasan ng amen. Dahil talaga naman ang gusto natin. Yan ang nais din ng ating mga leader at yan din ang nais ng Diyos. Sa every challenge na ating hinaharap,
Matuto tayong kumapit palagi sa Panginoon. Matuto tayong magtiwala sa ating Diyos. Sapagkat ating alalahanin ang pangako ng Diyos sa Exodus chapter 14 verse 14, ang Panginoon na makikipaglaban para sa iyo, hindi nyo na kailangang makipaglaban pa. Ay mga problema at pagsubok nating nararanasan, huwag nyo pong labanan. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. Salamat sa mga nagtitiwala sa Diyos. Yan ang nais ng ating Panginoon na lahat ng ating problema suliranin, ipagkatiwala, ilagak natin sa mapagpalang Diyos. Hayaan natin na siya ang gumalaw para sa iyo. Kung ikaw may nahihirapan, kung ikaw may nasasaktan, kung ikaw man ay napapagod at nanlulupaypay sa bawat challenges na yung hinaharap sa iyong buhay. Dahil sa bawat challenges, sinusubok ng Diyos ang iyong katapatan. Tinitingnan na ng Diyos ang iyong katatagan. Tinitingnan niya kung hanggang kailan at kung saan ang kaya mong gawin para sa Kanya. Lahat po tayo sinusubok. Lahat tayo dumadaan dyan. Ang kailangan lang po natin, maging handa, mapagbantay sa panahon kung kailan ito ibibigay ng Diyos sa atin. Handa na po ba tayo? Kaya sabi po ni Caleb, take possession of the land. Be ready. Kailangan lagi tayong handa. Kung dumating ang Panginoon ngayon, handa na po ba tayong mawala? Salamat sa handa na. Yung iba natatakot pa. Para po yung tatay ko, pagka po kami nag-uusap ng dalawa, lagi kong tanong, tay, handa ka na bang bumalik sa Panginoon? Sabi niya, kung hanggang doon na lang ang buhay ko wala akong magagawa. Sabi ko, tayong tanong ko, handa ka na ba? Kung hanggang doon na lang ang buhay ko, tanggapin natin. Tayong tanong ko, handa ka na ba? Sabi niya, wag muna. Minsan nakakatuwa din naman. May mga naranasan. Yan ang amin tinitingnan ngayon at nagiging kalakasan. Nang Sabado, na bago siya mawala, nakita pa namin ang kanyang huling tawa. Alam namin darating ang panahon na siya babalik na sa ating Panginoon. At kami po ay, bagamat nasaktan at nahihirapan, kailangan namin maging handa na tanggapin ang katotohanan. At gawin ang mga bagay na mabuti para sa Kanya at para sa Panginoon. Bagamat masakit, mahirap para sa amin ang magpaka-totoo, pero ang totoo, kinakaya po talaga namin. Kaya kung nakikita niyo mo ang buong pamilya po namin, ay wala po rito. Sabi ko, Lord, tatayo ako para sa pamilya ko. Kung hindi man nila kaya, tatayo ako sa kalooban mo. Kaya huwag manawa ang aking emosyon ng maghari. Alam ko, handa na kami sa pagkakataong ito. Hinanda mo na kami, in-equip mo kami na mangyayari ang mga bagay na ito. Kaya tatayo ko, hindi dahil sa nanangan ako sa aking kalakahasan, sa aking obligasyon, kundi nananahan ako sa kakayahan na pinagkakaloob mo sa amin. Ang kalakasan, ang kagalakan na habang kami naglilingkod sa iyong ubasan. Bagamat kailangan talaga nila na may maiwan sa aming tahanan. Sabi ko sa sarili ko, ako ang tatayo bilang padre pamilya sa aming pamilya sa ngayon. Mahirap man, pero kailangan namin mananampalataya sa ating Diyos. We take the position what God given to us, to me, to all of my family. Ito ang pinigay sa amin, kailangan namin tanggapin. Kailangan may paghugutan kami ng lakas. At kung kami pare-parehas na manghihina, pare-parehas kami manlulupaypay. Kaya kailangan namin ng Diyos. Kailangan din po namin ng bawat isa ang panalangin nyo. At kami nagpapasalamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa amin. At sa lahat na nakikidalamhati at lalo na sa church pong ito, na kung saan naging pamilya po namin, naging tahanan po namin ang tahanan ito. Tinuring po namin mahalaga ang bawat tao, ang bawat
Isa, pinahalagahan namin na tinuring namin na tunay na aming mga pamilya. Kaya sabi namin, Tay, kahit mawala po kayo, marami po kaming pamilya sa loob ng church. Kaya po yan ni Nanay. Huwag kayong mag-alala. Narito kami at ang buong CSF Church na susuporta sa anumang pangangailangan po natin. Naniniwala ko na nanampalataya kami ng Panginoon ang magpo-provide sa lahat ng aming pangangailangan. Ang mahalaga, be ready! Naging handa po ba tayo? At lahat tayo darating doon. Kailangan nating maghanda kung ito'y pagpapapala o pagpapalo. Tayo po'y palaging maging handa. Amen? At ang pangatlo, take what is yours and claim what is yours. Sabi sa verse 30 pa rin po, for we can certainly do it. Makakaya natin to. Sabi mo, kapatid! Kaya natin to! Mamagtatagumpayan natin to! Salamat sa mga kaisa. Dahil sa mga taong walang correct mindset, we need the right mindset for success. Kaya kung ang isipan mo'y puno ng kaguluhan, anong katagumpayan ang iyong makakamtan? Kung ang puno ng kalungkutan ang iyong nararamdaman at ang iyong nga pong pinopokosan. We need a right mindset for success. Dahil hindi magiging fit-in ang success kung ang katawan at ang puso't isipan mo'y mahina't nanlulupaypay. Kung naghahanap ka ng kagalingan physically, kaya na bang tanggapin ng isipan mo ang kagalingan? Kung ikay pagpapalain ng Diyos, meron ka bang courage to obey what God command to all of us? Katulad po nitong si Caleb at si Joshua, once na nadinig niya, pumunta kayo, humayo kayo. Ibibigay ko na sa inyo ang lupang pangako. Yan ang pangako na pinanghawakan ni Caleb at ni Joshua. Kaya sabi niya, huwag na tayong magpatumpik-tumpik. Huwag na tayong magpahinga. Lusubin na natin yan, sapagkat kasama natin ang Diyos. Ibibigay sa atin yan ng Diyos. We can do it. No more excuses, no more alibi. Huwag na tayong mag-aksaya ng panahon pa. Ilang panahon na at oras ang nasayang sa atin sa ka-scroll. Gusto mo makapagtapos ng pag-aaral? Anong ginagawa natin? Gusto magkaroon ng sariling property, negosyo? Anong panahon ang sinaya mo? Konting halokip-kip, sabi ng Proverbs chapter 30, konting halokip-kip, konting idlip, ang kahirapan ay unti-unting darating sa iyo na tulad ng isang magnanakaw. Ang taong nagtatagumpay ay masipag! Hindi masipag tumain, masipag magpahinga, masipag matulog, katulad ng katabi mo ngayon. Ang sipag niyang matulog. Ang taong nagtatagumpay, merong determinasyon na makamit ang ninanais at pinapangarap sa buhay, katulad nitong si Caleb. Sa kabila ng mga giant na kanyang nararanasan o nakita at naramdaman, hindi niya ito tinignan dahil alam ni Caleb at ni Joshua na mas malaki ang Diyos sa mga giant na ito. Hindi niya tinignan na grasshopper lang sila. Ang nakikita niya, ang Panginoon na nasa kanila. Nakikita mo ba ang Diyos sa buhay mo? Nakikita mo ba si Christ sa buhay mo? Ano ang katatakutan natin? Kung nakikita mo ang Diyos sa buhay mo. Natatakot ka kasi hindi mo nakikita at nararamdaman marahil ang Diyos sa buhay mo. Si Caleb hindi niya nakita ang grasshopper sa kanilang pangangatawan. Kaya ang mga tao nagtatagumpay, kailangan nakikita sa buhay niya na siya mananagumpay na. Makasabi mo, tinanggap ko ang kagalingan. Thank you, Lord. Di ba ang magaling? Parang walang kalakas-lakas. Sabi nga ng tatay ko, Lord, sabi ng kapatid ko, ng huling gabi, nagtatanong siya sa Panginoon,
bakit daw hindi siya pinagaling ng Diyos? At ako rin po yung nagtatanong, bakit nga ba hindi pinagaling ng Diyos? Nananalangin kami, pinapanalangin namin every Sunday, every Thursday, every day. Ando nang nag-intercede ang nanay ko sa tatay ko. Ang sabi niya sa huling pag-uusap nila dahil si Jason ang huling nagbantay, ang kanyang katanungan sa Diyos, bakit hindi siya pinagaling ng Diyos? Kasi nandoon nakita ko yung kanyang espiritu, nandoon ang kanyang mataas na pag-asa na siya gagaling sa sakit at karamdaman. Nandoon ang pagnanasa niya, na siya muli makatatayo at makakabangon sa sakit at karamdaman. Yun lang ang kanyang tanong, bakit? Kaya tinanong ko din, Lord, bakit? Pero, iba po ang aking nakita at pinakita ng Diyos. Hindi pala kagaling ang physical, ang nais gamutin at binigay ng Diyos. Kung ninanais ng aming magulang ang kagaling ang physical, hindi pala kagaling ang physical, ang pinagaling ng Diyos, kundi ang kagalingang emotional. Dahil sa pangyayaring iyon, kami pong lahat na magkakapatid ay nagkaisa-isa, nagkasama-sama sa huling pagkakataon na makasama namin ang aming magulang. At nagkaisa-isa sa isang layunin. Bagamat kami naglilingkod sa inyong harapan, hindi po kami perpektong pamilya. Meron kami mga weaknesses, mga flaws. Pero dahil sa tulong ng Panginoon, we bind, we unite. God healed our emotion. Dahil sa kanyang kabutihan. Yun ang kagalingan. Yung pala ang nais ng Diyos. At yun pala ang sagot ng Diyos sa panalangin ng tatay ko na kagalingan. Na kaming lahat ay patuloy na magkaisa spiritually, emotionally, and physically. Na nakita ng aking tatay na bago siya bawian ng buhay. Kaya nasabi niya, ayoko pang mamatay. Kasi sabi niya, sa loob-loob ko, ngayon niya lang nakita ang buong pamilya namin ng ganun kasaya. Nagkakaisa, kaya ayaw niya na kaming lahat ay makita niya. Sabi niya, handa na akong mamatay, pero nalulungkot ako dahil hindi ko na kayo makikita. Dahil nakita ko, naramdaman niya ang kasiyahan at kagalakan ng panahon na siya ay lumalaban pa at humihingi ng kagalingang pisikal sa ating Diyos. Nandoon ang courage ng aming magulang na hindi nawala ng pag-asa sa kanyang pananalig at pananampalataya. At nais ko din parating sa buhay ng bawat isa sa atin sa umagang ito that God always rewarded our courage. Na ang bawat magsusumikap, pag-asa ay may katumbas na kasagutan buhat sa ating Diyos. Kaya mapapagtagumpayan natin ang mga struggles and giants sa ating buhay kung patuloy natin pagkakatiwala sa Diyos ang lahat ng ating nararanasan, ang ating nararamdaman, at ang ating haharapin sa bawat oras, sa bawat sandali. Sa umagang ito, ano man ang inyong iniisip, ano man ang inyong nararanasan, ano man ang inyong nararamdaman, anong problema man, kayang tapatan yan, the divine promise of the Lord in your lives. Anong pangako na pinangahawakan mo na siyang tatapat sa problema, sa suliranin mo na iyong kinaharap sa umagang ito? Meron ka bang kinakatakutan sa umagang ito? Meron ka bang ninanais? Meron bang humahadlang sa iyong paglilingkod? Ano ang mga ninanais mo at pinapangarap ngayong taon na ito para sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, sa iyong pag-aaral, sa iyong relasyon, sa iyong negosyo? Ano ang bagay na humahadlang ay kayang-kayang gawin ng Diyos na posible ang mga imposible na sa tingin mo ay hindi mo kayang gawin. Because God is more powerful sa anumang bagay na ating haharapin sa mundong ito. Kaya patuloy tayong magtiwala at sumunod sa pinagagawa niya sa pangunguna ng bawat leaders, tumatayo rito na bawat salita na nagmo-motivate, nag-inspire, nag-encourage sa atin, na nagpapalakas, nagpapatatag sa atin, ating isapamuhay at gawin at sundin
ang kalooban ng Diyos na nanaayon, na mayroong pagsunod, na magkatakot sa ating Panginoon Diyos. And to God be the glory.